Welcome to Usali, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. Magandang gabi po sa inyo lahat. I'm Myla Torres Ender. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache and I'm from Hallyu.com, your K-drama guide in the Philippines. Okay, ngayong gabi, I'm sure yung sa atin makaka-relate sa topic, di ba, Hannah? Kasi siguro naman, minsan sa buhay natin, naging fan tayo ng isang celebrity or personality. Whether K-pop idol or local artist, di ba? So, ang topic natin tonight, gaya ng na-teaser na rin natin, ay ang ultimate fangirl experience. Ayan. Hello po sa lahat ng nanonood. Thank you for watching. At samahan niyo po sana kami tonight. Mag-comment din kayo kasi meron kaming special guest sa mga di ba? Sa mga nakakakilala dito. Hannah, introduce mo na siya. Yes, ang guest po natin ngayong gabi, kung makita po ninyo ang teaser namin, ay si Mariz Umali-Tima, one of our reporters sa GMA Network. Ito, babaeng ito, talaga babaeng. Si Mariz po, ready magpunta kahit saan at kahit anong storya para makapag-report for GMA. At kung hindi po ninyo alam, siya ay isa ding K-drama fan. Kaya kahit nung nagpunta po siya sa Korea, dahil reporter nga po siya, hanggang doon, nagre-report po siya sa pagpasok po ng kanya, sa pagpasok sa military ng kanyang favorite Korean drama actor. So, here we go. Let's all welcome Mariz Umali. Annyeonghaseyo! Hello! Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo, Mariz! Hi, Mariz! Baka nagugulat kayo kasi hindi ako nagre-report ngayon, tsaka fangirling ang aking topic. Oo nga. Oo nga. Parang time out muna tayo sa news, di ba? Oo, tsaka it's so nice to see you, Myla. Si Hannah, hindi ko rin nakikita madalas yan dahil bawal kami sa loob. Totoo yan. Mga magkakasama kasi kami sa GMA dati. Ayan, may mga viewers na tayo. Kasama na rin dyan yung mga Jichang Wook Philippines. Yes, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanonood at ngayong nagko-comment. Oo nga. O, paki-share na rin po. Magchichikahan lang tayo tonight. Nandito na daw siya, si Roda. Si Roda, ang layo pa niya. Isabella. Rose. May mga nagpapa-shoutout na yata sa'yo, Mariz. Mga fans mo. Ano yan? We love Mariz Umali na. Fan club po talaga ito ni Mariz Umali. Marfy supporters. Ng mga Marfy supporters. Marfy supporters na we love Mariz Umali na. So, diba? Hello sa inyong lahat. Hindi naman ako artista, diba? Nandiyan na si Ann ng Jichang Wook Philippines. Blooming ka daw. Nandiyan na sila. Excited na sila, Mariz, sa mga ipapakita mo. Sa Jichang Wook Philippines, alam mo yung sa Jichang Wook Philippines, talagang malaking tulong din sila para mahanap namin yung yung yan nga. Namin headquarters. Ayan. Tatanungin na kita, Mariz. Paano ka ba naging fan ng mga K-drama? Kasi, kilala ka namin on TV na nagre-report, di ba? Minsan from early morning hanggang gabi, late night, nandyan ka. Pero ang di alam ng marami, K-drama fan ka at marami ka rin idol na mga Korean celebrity. So, paano ba nagsimula lahat? Super. Parang feeling ko college pa lang ata ako noon. Ay, tagal na. Hindi, basta natatandaan ko, single pa ako noon. As in, hindi ko pa boyfriend si Rafi nung time na yon. At nanonood na ako nung mga Endless Love 1, Endless Love 2, yung Winter Sonata. Yan yung mga nauna di ba? Tapos yung mga Jewel. Napapaghalata ang mga edad natin. Ay! Sumong, yung mga ganyan, Stairway to Heaven, All In. Oh my gosh. Talagang long before. At ang natatandaan ko pa noon, sa sobrang panonood ko ng K-drama,
sabi pa sa akin ni mommy nung time na yun, kasi wala akong boyfriend noon, sabi niya, ano ka ba? Nood ka na nood ng K-drama, pwede bang atupagin mo sarili mong love life dahil tumatanda ka na, wala ka pang boyfriend. Tapos ang ano mo, ang pinanonood mo lang, ang inaatupag mo, puro mga K-drama kasi wala talagang ginawa kung manood ng K-drama. So noon pa man, as in talagang fan na ako ng mga K-dramas, yung mga Full House, 'di ba? Parang ang sarap-sarap nilang panuorin. Very therapeutic siya para sa akin. So, noon pa man, talagang fan na ako. Tapos yun, hanggang sa nadala ko na siya, hanggang sa nagka-boyfriend na ako si Rafi, napangasawa ko na si Rafi, pati siya dinala ko sa pagiging K-drama. Totoo yan. Nahawa mo na si Rafi, si Mr. Rafi Tina. Well, hindi naman din siya masyadong mahilig talaga manood. Pero sa lahat ng mga lakad ko, nandun siya. So, talagang sumusuporta siya sa mga gusto ko. So, very supportive. Yes, supportive husband. So, sabi mo nga, di ba, from Jumong, mga Jewel in the Palace. So, matanong lang kita, sino mga idol mo ngayon, mga biases mo? Well, ngayon, syempre, sina Ji Chang-wook, Lee Min-ho, Park Bo-gum. Talagang may kilig. Bakit pagka-mention kay Park Bo-gum, may kasamang parang wag magagalit sa akin yung mga yung mga fans na talagang loyal din naman ako. Kaya lang, alam mo yung parang kapag halimbawa may pinanonood ka na specific na drama, sa isang particular time, parang kung sino yung bida, parang di ba yung gusto mo talaga, parang sobra kang, parang siya na yung gusto mo. Parang gano'n. Hindi na pinapakalit yung mga iba. Pero gusto ko rin syempre sina Yoon Bin, sina Park Seo-joon, yung mga sina Song Joong-ki, lahat yun, yung kung ano yung pinanonood ng drama, talaga yun. Nagkataon na sa ngayon, nasa record of youth pa ako. Kakatapos ko pa lang ng Reply, 1988. So, syempre, nandun pa ako dun sa Park Bo-gum Fever. Pero, prior to that, syempre, hindi naman mawawala yung pagkagusto ko kina Ji Chang-wook, si Cha Eun-woo, yan, di ba? Sobrang parang mga manika yung mga itsura. Mga manika. Ayun, basta gusto ko yung mga... Speaking of kilig na kilig, yung mga viewers natin, kinikilig, nakaka-relate daw sila. Oh yes, Park Bo-gum, with heart, sabi ni Nina. Although itong mga sinabi ko lahat, sobrang nakalimutan ko, si Kang Han-yul, gusto ko rin talaga yan. Ibig ko parang ang akin, minsan... Mention mo na lahat kaya, di ba? hindi ko memorize lahat ng mga pangalan nila. Parang miss out ako. Pero sobrang... Parang minention mo na lahat ng mga... Oo, kasi ganun talaga. Pero yung akin, parang ang gagwapo nila, pero sa totoo, di ba minsan kahit pinapanood ka na hindi naman sila sobrang pretty boy talaga. Pero habang pinanonood mo yung drama, parang ay, ang lakas ng appeal. Parang gusto mo na rin talaga siya. Parang ganun. Totoo. Yung character, yung nakakaano yung character nila dun sa drama, diba? What more kung talagang ang pogi pa nila, di ba? Pati nga si Rafi. Na lahat naman sila. Ang pogi naman yan. So, Maris, may question ako. Sige, go ahead. So, sa sobrang busy mo, alam naman natin na mula unang hirit hanggang sa gabi, nagre-report ka hanggang 24 oras. Paano ka nakakapanood dito mga Korean dramas na to? Nako, huwag niyo akong guluhin ng weekends. Wala umaga hanggang gabi. Talagang nakahiga lang ako. Nanonood lang ako. Dati kasi, sa totoo lang, nung wala pa akong unang hirit, talagang even on weekdays, nanonood talaga ako. Tsaka inaabot ako ng mga 2:00. Medyo conservative pa yung 2:00. Meron akong inabot talaga, although wala naman akong pasok kinabukasan. As in, pinalaukan na ako ng manok. Inabot na ako ng 7 a.m. Inabot na ako ng 7 a.m. Gising pa ako. Alam mo yung tipong nalagpasan mo na yung antok dahil sa kakanood mo nung parang di ba ang galing nila yung maghang dun sa dulo ng episode. Yun yung talagang charm din ng mga K-dramas. Parang ayaw mo siyang bitawan. And the fact na nung time na yun parang CD pa Hindi pa siya yung mga Netflix.
Parang sa CD ka Oo, nanonood. Tapos pag natapos ka dun sa CD na isang episode, parang sabi mo sa sarili mo dahil madaling araw na, last na talaga. Tapos matutulog na ako, promise. Pero pag umabot ka dun sa ending nung episode na yon, tapos talagang mabibitin ka dahil ang ganda ng pagkakahang nila. Sasabihin mo na naman dun sa isang CD, isa pa talaga, promise. Ito na talaga. Hanggang sa natapos mo na siya. Tapos, inabot ako 7:00. Parang nalagpasan ko yung antok ko. Dahil ang ganda-ganda talaga. Natatandaan ko all in yun eh. Oo. Napanood ko all in. All in. Grabe yun. Tindi nung all in din. Mm-mm. So, ganong level. Tapos, halimbawa, kapag may pasok naman ako, minsan umaabot ako hanggang mga 4. Kaya, kapag medyo magamaga na konti. Pero, Ibig sabihin na puyat mo naman sobrang sa puyat. Pero, K-drama. syempre ngayon, dahil UH, syempre kailangan maging responsible din naman ako sa trabaho ko, di ba? So, True. kailangan makatulog na ako ng mga 10:00, ganyan, 9:30. So, ayun, hindi na ako nakakanood masyado ng mga K-dramas ng weekdays. So, talagang sobrang inaabangan ko talaga yung mag-Friday, Saturday, Sunday. Tapos, huwag niyo na akong guluhin dahil talagang the whole day. Apart from some other activities, talagang kapag wala naman akong kailangang importanteng gagawin, talagang nakahiga lang ako, nanonood lang ako ng mga K-dramas. Yan nga, yung mga viewers natin, relate. Yung sabi dito sa mga comments natin, one more episode is a scam. Sabi nilang ganon. Marami daw ang nabiktima ng one more episode. At ang last episode na ito. Ayan, relate Miss Maris according to Lina Lopena. Hi, Ate Lina. Hello. Ayan, sulit sa puyat. Sulit naman daw sa puyat. Maris, kwento mo naman sa amin yung naging ultimate K-drama fan or fangirl experience mo. Kasi, grabe ka ha. Nakadalawa ka Kasi ha. yung sabi mo? Totoo yan. Nagulat kami. Nasa Korea na. Tapos nagme-message. Balitang hali, baka gusto nyong i-report ito. Ito na. Naka-live kami. Tapos sarang, 24. Tama, Balitang Hali live. Oo, Balitang Hali live. Tapos 24, talagang gumawa pa ako ng sarili kong report. Oo, yes. So, sige paano ba nagsimula itong yung fangirling na to? Of course, syempre, ang akin naman, parang talagang i-admire mo lang yung mga actors, actresses. Talagang hindi lang naman yung mga actors ang gusto ko, pati yung mga babae sobrang gustong-gusto ko silang pinanonood. Ang sarap-sarap nilang panoorin. Tapos so dahil sa kakanood ko ng Korean dramas, talagang pangarap kong makarating ng Korea. Okay? So, for the longest time, hindi pa ako nakakapunta ng Korea. So, one time, nagkakakwentuhan kami. Kilala mo si Ponyang. Si Ponyang yung kasamahan din natin na talagang siyang ating travel agent. So, anyway. At saka, K-drama addict. Fan din. So, nabanggit ko lang na gusto kong punta ng Korea. Tapos sabi niya, sige, Ate Marie, sabi niya, punta tayo ng Korea, ganyan-ganyan. Tapos, ang original na plan lang, magpupunta lang ng Korea, tapos ang pupuntahan lang namin yung mga landmarks, yung mga sikat na mga na-feature sa mga K-dramas. 'Di ba? Yun lang naman yung pwede nating as a fangirl. Yun yung pwede mong puntahan. That's the nearest thing we can get to being close to our idols, 'di ba? Yung mapuntahan natin yung mga kung saan sila nag-shoot, magpa-picture tayo dun sa mga standees nila, 'di ba? Oo. So, mga ganun lang. Tapos, biglang ito si Ponyang, lumapit siya sa akin at sinabi na niya, Ate Maris, papasok na si Ji Chang-wook sa military. Baka gusto mo, puntahan na natin, isabay na natin yung pagpunta natin sa Korea. Kung kailan siya papasok sa military, ihatid na natin siya. Sabi ko, talaga ba? May chance na makikita natin talaga tong artistang to kapag halimbawa pumunta tayo ng oras na papasok siya sa military. Talagang, as in the flesh! Ganun pa talaga. Mahirap yan yung ganyan. Kasi di ba parang for me, parang impossible. Kasi parang, di ba nakikita rin naman natin kung paano itinatago rin yung mga actors na grabe rin yung security sa kanila Yung security nila, tapos parang may nabasa pa ako dati na parang
parang talagang hindi sila masyadong pinapakita para mas lalong masabik yung mga fans sa kanila, parang ganun. So, parang ang akin, parang feeling ko baka impossible na makita natin in person. Pero nung sinabi ni Ponyang, talaga nabuhayan ako. Kaya sabi ko, kung pupunta na rin lang ako sa Korea at mapupuntahan ko rin naman yung mga landmarks, bakit hindi natin isabay yung mismong pagkakataon na makita natin ng harapan, 'di ba? Yung ano natin, yung idol natin na actor. So sabi ko, go na ako dyan. As in, go na ako. Natatandaan ko, nung time na yon si Rafi, nasa Marawi. Kasalukuyang kasagsagan ng Marawi Siege. At nag-cover siya sa Marawi. 2017. Oo, 2017. Kasagsagan ng Marawi Siege. So, nagko-cover siya doon. Tapos, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, akala daw niya kung anong something urgent at tumawag ako. Sabi ko, mahal, pag uwi mo dito, pagbalik mo dito sa Manila, punta tayo na Korea. Sabi ko. Agad-agad. Agad-agad. Sabi niya, bakit? Anong meron sa Korea? Sabi ko, well, syempre nanggaling ka dyan sa gera, so dapat makapagbakasyon. And at the same time, kailangan natin puntahan si Ji Chang-wook. Ihahatid natin siya sa military. Sabi niya, sino si Ji Chang-wook? Nakasagsagan na nasa nagko-cover siya Marawi, di ba? Tapos akong inaasikaso ko, Ji Chang-wook. Sabi ko, si Ji Chang-wook, siya yung pinanonood ko sa Empress Ki. Parang I think Empress Ki nung time na yun eh. Parang basta yung mga ganon. Tapos, one of those dramas niya na talagang, parang nung time na yun, talagang pinanonood ko siya. So sabi ko, sobrang gusto ko tong actor na to. Papasok siya sa military. May chance tayong makita siya. Ihatid na natin siya. Sabi ko. Tapos sabi niya, wow, kakilala talaga. Iyahatid. Iyahatid, di ba? Send off. May send off. Send off. Tapos sabi niya, sige, ganyan. Alam mo naman si Rafi, go lang siya, support. Okay. Kalit. Akala niya wala lang yun. Akala niya hindi ako seryoso. Pero pagdating dito, talagang nakaayos na yung itinerary. Tapos, kailangan na lang namin i-book yung mga tickets namin. Si Ponyang, bilang siya talagang punong abala sa lahat at talagang napaka-efficient ni Ponyang. Sayang, wala dito si Ponyang. Pero, lahat-lahat, di ba? Parang aayusin niya na for you kung ano yung mga itinerary namin. Tapos, talagang sasabihin na rin niya kung ano yung flight na ibubook namin, ang kailangan na lang namin, magbayad na lang, ganyan. Yun na. So, parang ang ayos na. So, pagbalik dito ni Rafi, nakalimutan ko kung kailan siya bumalik. Basta, nakaset yung schedule namin na in time for Ji Chang-wook's entry to the military. So, parang natatandaan ko pa noon, talagang very hopeful kami na makikita namin siya. Sobrang pinagkakalat na namin sa lahat. Ihahatid namin si Ji Chang-wook. Tapos, pero may idea na ba kayo noon kung saan kayo pupunta? Or kung kailan talaga exactly siya makikita? So paano? Anong ginawa ninyo? Ang alam ko meron na kaming idea kung kailan siya papasok. Pero wala kaming idea kung paano namin siya makikita. Kasi nga, parang, ito yung, parang just a few days prior to our flight, sinabi ni Ponyang, naku Ate Maris, hindi pa tayo sure kung makikita talaga natin siya. Nakabook na tayo. Yun yung dahilan kung bakit tayo pupunta doon. So, bakit hindi na natin siya all of a sudden makikita? Ano nangyari? Ganyan. Talagang, di ba? Sabi niya, hindi kasi, si Ji Chang-wook, gusto niya, tahimik lang yung pagpasok niya. Ayaw niya ng masyadong mga fanfare, ganyan. So, gusto niya parang hindi naman secret pero parang wag na yung masyadong grand yung pagpasok niya, ihahatid pa siya ng lahat. So parang wala masyadong information kung saan siya, yung mga details, yung mga whereabouts kung saan siya papasok. So syempre ako wala naman akong alam sa ganyan, si Ponyang na naman yung may contact. parang inano niya kinontak niya lahat ng possible na pwedeng makontak. And if I remember it correctly, yung Ji Chang-wook Ji Chang-wook's kitchen, isa yun sa mga nakontak niya na tumulong sa amin para mahanap yung yung lugar.
Oo, tapos, nung pumunta na kami doon, of course, lagi lang kami positive. Mm. Basta natulungan kami. Ah, pareho ang alam ko tumulong sa amin kasi ang punong abala nga si Ponyang. So wala akong direct ah, na contact doon sa mga taong kausap. Pero alam Mm. ko, tinulungan kami ng mga fans ni Ji Chang-wook sa Philippines. Tinulungan kami ng mga Mm. fans niya na taga Korea rin mismo. So yung Mm. mga fans club niya, yun yung mismong tumulong sa amin. Ang kagandahan nito, parang Oy, very ayan helpful siya, din. oh. Tulungan, 'di ba? Tulungan talaga 'yan. Tulungan para Mm. makita namin lahat si Ji Chang-wook. Ito yung So nung araw, Ayan, pinapakita natin ngayon. Teka lang, Marisa. Pinapakita natin ngayon. Ito yung send pumasok off siya. sa kanya. Ito yung pumasok siya, right? oo, yan yung pumasok siya. So, At ang may kuha niya si Rafi. Oo, 'di ba? 'Di ba ang ganda, ang lapit, ang Mm. linaw, Mm. ang ganda ng camera. Mm. Dahil kuha niya Anong thank you, Rafi Kuya naramdaman yan. mo? Rafi. Nung nakita mo siya in the Grabe. flesh, anong nakita mo? Starstruck. Anong naramdaman mo? Ano yung una Starstruck. mong naisip? Parang nasabi ko lang, Sarah! Saranghe talaga agad. Wala naman ako masyadong alam. Anyo sa'yo, mga ganyan. Tsaka saranghe lang yung mga alam ko, di ba, kamsahamnida. Dahil lang naman magpasalamat ako sa kanya eh. Di ba? Ano ba, paanong dahilan ko para magpasalamat agad? So, syempre wala akong masabi kundi, saranghe! So, yun. Ang cute ni Opa, Ang, oh. ang aga naming pumunta dyan. As in, isa kami sa mga nauna talagang dumating. Tapos, As in, anong oras? Anong oras kayo, mula anong oras kayo naghintay? Ilang oras ang alam hintay parang nyo? parang mga alas 7 pa lang at hindi naman masyadong matagal. Ewan ko, parang I think Mm. mga 3 hours din. 3 or 4 Oh, hours. ang tagal. Matagal ba So, yun? habang hinihintay nyo siya, anong ginagawa nyo? Napapansin yun. Parang hindi naman talaga masyadong matagal kasi kapag hinihintay mo, di ba? Oo, totoo. Chris, anong ginagawa nyo habang hinihintay ka? I mean, Wala, nakaabang. anong, Abangers talaga. Kanina pa anong atmosphere doon sa, anong atmosphere doon sa paligid? Marami ba kayo? Marami kayo Ito naghintay? na nga. Parang pagdating namin, parang wala masyadong tao. Sabi namin, totoo bang ito talaga yung headquarters na papasukan niya? Bakit parang wala masyadong tao? Iilan lang. Tapos di ba syempre kapag halimbawa, mga ganyan, mga Korean idols, parang you would expect na parang baka nandun ka na sa likod, parang ang iniisip mo na lang, makakuha ka ng glimpse of him, di ba, from afar. Tapos parang iniisip nga namin, makipagsiksikan ba tayo? Ganito ba ang culture dito? Ganyan. So, hindi. Pagdating namin, ang konti pa lang, kasi nga ang aga namin. So, parang konti pa lang yung mga nandun sa may harapan. So, dahil maaga kami, nakapunta pa kami doon sa pinakaharap. As in, nandun kami sa parang may gutter doon eh. Tapos doon kami naupo. Sabi namin, talaga bang ito yung papasukan niya? Kasi bakit parang ang konti ng tao? Tapos parang na-realize din naman namin, siya nga yung tipo na parang ayaw niyang masyadong, gawing grand yung kanyang pagpasok. So sabi namin, baka ito rin yung reasons kung bakit konti lang din, hindi masyadong maraming tao. Dumating din naman eventually, kaya lang maaga lang din kami. Tapos ano yung ginawa namin? Naghintay kami doon, may mga baon na kami na mga breakfast, doon na kami kumain. Ready? Ready kasi nga, talagang talagang mga pang steak out ng datingan. Sanay mag-steak out. Sanay po yan dahil reporter yan. Sanay na mag-stay out. Ready. Ready sa mga take out kung halimbawa mag-aabang ka ng mga mangyayaring storya, di ba? Eto pa, gustong-gusto mo makita. Stake out kung stake out, di ba? So, ready kami. As in, natatandaan ko, bumili lang kami ng breakfast along the way para hindi na kami maka-eat up ng time habang, halimbawa, kakain ka pa, magda-dine ka pa, hindi na, wala nang ganun. Sa bus na lang. Tapos marami kaming chichirya para kapag magutom man kami, may mga kutkutin kami, ganyan. Tapos,
nung na-realize na namin na parang, may mga dumarating na mga fans, tama naman siguro yung ating lugar. So, yung isa naming kasama, si Kath, kilala niyo naman si Kath, Miles, tsaka Sikat. Hannah, di ba? Oo. Si Kath, ang galing niyang mag-Korean. Kasi syempre, nandito lang sa Pilipinas, nag-aaral na yan ng Korean. Tapos nag-aral pa siya sa abroad. Ano pa siya doon. Nag-masters pa siya doon. So talagang yung level ng Korean, niya, speaking, sobrang na siya. Sobrang very spontaneous na siya. Talagang kaya niyang mag-hold ng conversation in Korean. Ang ginawa niya, meron kaming parang banner na na nakasulat in Korean. Hindi ko matandaan kung ano ibig sabihin nun. Parang Siya ang gumawa. Si Kath ang gumawa. Pero I think ang sinulat niya doon, mahal kita? Something like that. Parang ganun. Parang Ji Chang-wook, mahal kita, from the Philippines, ganyan. So, habang parami na ng parami yung mga fans na nandun din kami nakaabang sa may harapan. Kitang-kita yung banner namin. Tapos siguro catch ng attention ng ilang mga media na nagko-cover. Yung fact na from the Philippines, tas mahal kita, Ji Chang-wook, ganyan. So parang nilapitan kami. So, na-feature pa kami. Dun sa Naging storya pa kayo, di ba? Naging storya pa kami. Ang galing ni Kath, kasi nung ini-interview siya, syempre, in Korean yung pag-interview, sinasagot niya in Korean. So, syempre, nagustuhan yung grupo namin kasi kaya niyang sumagot in Korean. Ayan na nga. Ayan na kaming mga fanay. Mga fanay, Yes. Tapos, Philippines represent. Si Kath, siya yung taga-sagot yung yellow, sa lahat ng... yung parang nasa yellow paper yung Yun yung nasa yellow paper. Si Kath yung nakaitim. Si Kath yung nakaitim. Tapos nandyan, of course, sina Ponyang. Si Rafi, kinukunan kami from, the side. Laging siya yung supportive, husband, IG husband, Facebook husband. IG husband. Diba? So, kuha lang siya ng kuha sa amin habang ini-interview si Kath. Tapos, para kami mga chwari-wariwap. Kasi, si Kath, syempre, kaya niyang sumagot ng, mahahabang Korean ng sagot. Tapos, pag halimbawa, hihingin yung mga namin, comment namin, lahat kami, parang in unison, chorus kami, sasabihin namin, saranghe! Mga ganun-ganun lang yung mga nasasabi. Kinunan din kami kasi sabay-sabay kami sa saranghe! Mga ganyan. Ganun lang yung nasasabi namin. So, na-feature kami, nakita na sobrang nakakatawa kasi nakita agad namin that same day, parang kinahapunan yung namin, yung mga mukha namin dun sa article nung Sa article. Sa article ng website na yon. Tapos pati yung video namin naka-upload. So parang tawang-tawa kami. Sabi namin, ano ba to? Oh my gosh. sobrang fun experience na kaiba. So aside from Philippines, ano pa yung mga bansang nagpunta doon? Mga delegation? May mga US, marami sa Asia. Iba-iba. As in, talagang wide range yung yung mga bansang nandun. Tapos, itong nakakatawa. Kasi habang, di ba, nandun kami sa fan, line. Biglang naglatag ng media line. Naglatag ng media line ang mga Koreans. Tapos sabi ni Paul, lang naman ako, komportable na ako sa pag-upo ko sa lapag, sa kalsada. Tapos, biglang sabi ni Ponyang, Ate Maris, Kuya Rafi, dala niyo yung media ID niyo. Siyempre, dala naman namin yun kahit saan kami pumunta, di ba? So, from fangirl, naging media agad, ganon. Sabi niya, bakit? Dala namin. Sabi niya, may media line dun, dun tayo. Subukan natin kung pwede tayo. Okay yan ang kailangan, maging maparaan. Oo, di ba? Para-paraan. Dapat mabilidad ka sa lahat ng magkakataon kung saan ka mas makakalapit. Doon ka. Pero ang totoo naman talagang nagamit nyo naman yung material nun meron naman yun talaga sa GMA. Exactly, di ba? So, tapos, legit naman talaga ng media kayo. Ang nakakatawa doon, kasi syempre sina Rafi, si Ponyang, may mga
ano pa sila, Osmo, may mga Serafi, DSLR, lahat ng mga 360, lahat ng types of Yung camera ni 360 Rafi. Dala. Dala niya. Dala-dala. Wala akong ibang camera, cellphone lang. Tapos nandun ako sa media line. Tapos may mga nag-check doon. Syempre mga kasabayan namin, yung mga Korean na mga cameraman, di ba? Na mga malalaking camera talaga nakatutok na ganyan. Tapos biglang katabi nila ako, cellphone. So parang feeling, parang sabi nila siguro, show siguro to. So parang sinita pa ako. Parang sabi Talaga? Sinita ka? Parang hindi ko naman siya maintindihan eh. Hindi ko naman siya maintindihan kasi Korean yung salita niya. Parang gusto niyang sabihin ata na parang, totoo bang media ka? Tapos parang gusto niya akong paalisin. Tapos sabi ko, no. Sabi ko, I'm media. Sabi ko, pinakita ko ID. I'm media. Tapos sabi niya na, media. Okay. Ganyan. So, pinastay niya. Okay. Kaya mobile journalism ngayon, di ba sa kanila uso yon? Oo naman. Cellphone lang. Parang 2017 ba, uso na rin yan. Parang feeling ko uso na pero... Oo, may scoop na tayo nun eh. Oo nga, tama pala. Ewan ko sa kanya, ba't niya ako inakalang hausyaw? Tama lang, hausyaw. So anyway, nagamit namin yun kasi nung time na yon, di ba, may umi-air nga na storya, may umi-airing drama si Ji Chang-wook dito sa GMA. So, syempre, talagang marami siyang fans, tapos kapuso rin siya dahil nga umi-air siya sa atin sa GMA. So, nung time na yon, sabi namin, ito naka-leave kami pero sabi ko, pumasok na sa military si Ji Chang-wook. Gusto niyo ba mag-ano ako? Chika minute? Chika minute. Basta maka-report ka pa. Nagpresenta eh. Kahit na ano lang, di ba? Daniela, hi. Anyway, nagsha-shoutout ako ng mga nababasa ko. Joe, hi. Ayan, So anyway, hindi siguro kasi talagang parang, syempre, di ba, nasa dugo na natin yung pagiging reporter, yung parang kahit na anong storya pa yan, hard news, expose, kahit na ano pa yan, showbiz. Kung sa tingin natin, talagang merong interest yung mga kababayan natin. Siyempre, i-feed natin. So kahit na naka-leave kami noon, talagang effort, talagang nag-summary ako. Hana, ikaw ba yun? Yung nag-summary ako, parang Saturday, hindi ko matanda kung anong day yun, pero parang natatandaan ko, hindi, I think yung Saturday na yun yung paglabas na ni Ji Chang-wook. Pero yung pagpasok niya, natatandaan ko talaga, nag-summary pa ako, tapos gumawa ako ng AV, tapos, yun, as in, rin. Sa Balitang Kali, naalala ko nung phone patch ka ba or something. Oo. Natatandaan ko yun, promise. Silang lahat. Phone patch ka pa? Oo, natatandaan ko yung phone patch. Tapos naka-live feed pa siya. Oo, ang galing. Anyway, of national interest si Ji Chang-wook. Yung bang Ji Chang-wook tsaka yung Minho mo, di ba may isa pa, Minho, same year ba yun? 2017 din? Same time ba yun? Hindi. Si Ji Chang-wook lang nung 2017. Yun yung pumasok si Ji Chang-wook. So ngayon, sabi namin, itong mga barkadahan namin na pumunta doon, basta paglalabas si Ji Chang-wook, susunduin natin siya no matter what. So, commitment ito. So, in 2 years, you will meet again. Ganon. Dahil natatandaan nyo, nung lumabas si Ji Chang-wook, April 2019 yan eh. Diba? April 2019. Yes. Isang buwan lang, election na. At alam nyo naman, kapag election sa atin, talagang matindi na yung mga preparation, tapos halos hindi ka na mapapayagan mag-leave. Pero ang leave namin, parang final namin, first thing in January. Handa. Basta natatandaan ko, ang aga namin mag-file ng leave. Para pagpasok pa lang na taon na 2019, nag-file na kami ng leave. Kaya, na-approve tapos na yun. Ito yung mga leave na hindi nagamit nung nakaraang taon. Kaya walang choice kundi i-approve yung leave mo.
Mga in lieu, yung Diba? mga naipasok mo na sa mga canceled days off, sa mga Naipasok mo na, holidays. oo. Diba? So, So, syempre, talagang papayagan ka. Oo. papayagan ka. And, natatandaan ko talagang inagahan namin yon kasi nga ang leave sa atin, first come, first serve, ilang kaming mawawalang reporter. Ako, si Rafi, si Ate Sandra. Diba? Puro pa kami mga senior reporter. Senior. Sandra Aguinaldo po yun. Ay kasama rin sa trip na to? Yeah. So, dun sa paghatid, hindi siya kasama, if I remember it correctly. Pero dun sa pagsundo, itong discharge. Kasama Ayan. Yeah. Tapos, kung tinatanong mo, Miles, na sabay-bay yung kay Lee Min-ho tsaka yung kay Ji Chang-wook, nung paglabas niya, ang pupuntahan talaga namin originally si Ji Chang-wook. Tapos, nalaman namin, na, dun sa period na pagpunta namin sa Korea, pagdating namin, yun din yung saktong labas ni Lee Min-ho. So, parang sobra kaming aswerte na namin. Grabe. Ang tanda ko pa noon, as in, from the airport, dahil yun yung araw, yung dating namin, yun yung araw mismo na labas ni Lee Min-ho. As in, wala na kaming pahinga-pahinga. Pagka from the airport, binaba namin lahat ng mga maleta namin dun sa tinutuloyan namin na hotel. Tapos, kahit gutom, antok, pagod, wala kaming pake. Diretso kami, nagbiyahe na kagad kami dun sa kung saan lalabas si Lee Min-ho. Tapos, parang natatandaan ko, gutom-gutom pa kami nung time na yon kasi parang yung pagkain lang sa airplane ang kinain namin. Tapos, hindi na kami kumain kasi ang aga. Tapos, nagbiyahe na kami kasi hindi kami sure kung very early in the morning siya lalabas or in the afternoon pa or evening pa. Hindi namin alam. So, kailangan ulit mag-stake out. Ito na naman yung stake out. Ayun naman ngayon. Yes. So, nauna yung kay Lee Min-ho na labas. Tapos yung pinakita nyo kanina, yun yung kay Ji Chang-wook. Yung kay Ji Chang-wook. Oo, ito na nga yun. Parang meron pa kami mga ganito kasi pinamigay ng Ji Chang-wook's Kitchen. Yan. Na welcomes back Sergeant Ji Chang-wook. O, diba? May ganyan kami. Tapos, nung pumasok siya, August 14, 2017, nung lumabas siya, April 27, 2019. Ayan. May ganyan kami, hawak-hawak namin yan. So, pinamigay siya sa lahat ng fans? I think pinamigay siya sa lahat. Pero kasi, parang doon kami sa isang bus kami ng mga kami mga magkakaibigan Imagine mo, lumawak na yun, nag-expand na yung aming barkadahan. Grupo niyo. Ang namin ay magkatid sundo. So, ito, binigyan kami ng mga ganito. Tapos, ang natatandaan ko rito, kinabahan kami ng bongga kasi ang aga ulit namin, ang aga namin. Tapos, yung breakfast namin, sa bus na lang ulit. Pagdating namin dun sa area kung saan namin siya hinatid, dun kami unang pumunta. Walang katao-tao. Sabi namin, bakit ganun? Walang katao-tao. Ilalabas na siya ng I think mga 9 o'clock siya lalabas. Walang tao. Yung pala, hindi siya dun lalabas. Kung saan siya na gate pumasok, hindi siya dun lalabas. Pinated, oo. Tapos hindi namin alam kung paano, kung saan kami pupunta. Ang dami namin pinagtanungan, hindi namin malaman kung saan kami pupunta. Tapos, ang natatandaan ko pa, maraming mga kinontak noon si Ponyang, tsaka si Nico. Si Nico Dizon. Kilala niyo si Nico, taga-Inquirer dati. So, kasama rin namin si Nico. Super fan din yon. Tapos, meron siyang na-contact. I think, taga-Philippines pa. Hindi, if I remember correctly, taga-Tarlac or taga-Nueva Ecija or somewhere na taga-Luzon na Ji Chang-wook fans. Mga Ji Chang-wook Philippines ang tumulong para matuntun namin yung lugar kung saan siya susunduin. Imaginein mo, ganun ka nagtutulungan yung mga tao. Sobrang na kaming kabado kasi parang ang lapit-lapit na nung oras. Ang aga namin and yet parang malilate pa kami. Tapos what if hindi namin abutan, di ba? Kasi once na lumabas lang yan, yun na yun lalabas lang yan. Hindi namin alam kung magpapa-interview or not, pero paano kung biglang lumabas siya, tapos yung ipinunta natin the second time around, hindi natin siya abutan. Parang, oh my gosh, paano na yun, di ba? So talagang, inikot namin yung buong yung buong, yung military na
na compound. Pumunta kami sa harapan, sa Hinanap likuran, niyo sa talaga. hinanap namin, tapos hindi namin makita. Tapos may mga inabutan din kami na mga parang naligaw din. Kasi may mga nagdating ang mga sasakyan kung nasan kami, tapos lahat din sila naghahanap. Tapos finally, may nag-tip kina Nico, kina Ponyang, kung saan kami diretso. Tapos sinabi na namin dun sa driver, Kuya, bilisan nyo na! Kahit na hindi niya naiintindihan. Siyempre, in English. English kasi Korean siya. Pero sobrang pinamadali na namin siya. And thank God, dahil pagdating namin doon, nakita na namin, ayun na yung kumpul ng mga tao. Parang sobra kami nabuhayan kasi andyan na yung mga kumpul ng mga tao. Ibig sabihin, tama na yung tinutunto namin na lugar kasi nandyan na yung mga fans niya. And then, pagdating namin doon, imaginein mo kararating lang namin, just a few minutes of settling down, palabas na si Ji Chang-wook. Kung halimbawa, hindi namin yun, kung alam mo yun, parang na-miss mo lang by a few minutes, baka na-miss na namin si Ji Chang-wook sa paglabas niya. Oo. And sobrang ganda nitong moment na to. Kasi, nung papasok siya, hindi siya, parang parang may mga nag-interview sa kanya, pero parang, di ba, ayaw nga niya ng masyadong, brand yung pag-niya. So, parang kahit na may mga nag-attempt na maglapit ng lapel sa kanya, parang puro mga ganyan lang siya, mga nagbabaw siya, nagsasaludo siya sa lahat ng directions. Tapos, nung first time, sabi, wala raw magtatanong, bawal, ganyan. Pero alam mo naman tayo, mga Pinoy, kunwari, hindi natin naintindihan in Korean. Nag-attempt pa rin kami ni Rafi. At ako talaga, tsaka si Rafi, parang, what can you say to your Filipino fans? Mga ganyan. Narinig ko nga yun siya. Narinig ko nga yun. Oo, parang pa siya. Parang nga sa'yo. Parang, very, naman siya, sweet chat in answering. Yun yung una, Tapos, ito na naman pangalawa. Pero itong pangalawa na to, nakita mo yan, yung bilog na yan. Kasi, talagang, nag-entertain siya ng mga questions from everyone, from the media. Ito yung lumabas na siya. Talagang merong host, merong parang may, hindi ko alam kung reporter yon or host na taga kanila. Tapos, ang daming mga lapel na, di ba yung mga Korean actors, parang ilalagay mo sa parang isang tray, parang ilalagay sa isang tray lahat ng mga lapel ng mga different stations. Tapos nakaganon lang. Parang hahawakan lang. Tapos, ayun yung host. Tapos, si Ponyang yata yun Si Ponyang ba yung nag-abot? Oo. Yung inabot niya, gift yun. Ikukwento ko sa inyo yan. Ikukwento ko sa inyo. So anyway, eto na nga. So nag-entertain siya ng lahat ng mga questions. Tapos kami naman, tahimik lang kami kasi syempre puro yung mga Korean yung mga tanong. Tapos parang nagkaroon ng lull. Di ba, parang pag nagkaroon ng lull, tapos parang nagtatanong pa sila kung sino pang gusto magtanong, parang wala na akong narinig ng mga reporter na Korean na nagtatanong. So parang, din-attempt ako kahit na parang hindi naman ako Korean. Sabi ko, nagtanong ako, what can you say to your Filipino fans? Parang any message to your Filipino fans? Tapos parang, nung una hindi niya kasi ako marinig, pero parang, parang nag-anyo nga sa'yo rin naman siya. Parang sumagot siya kahit na hindi niya masyadong siguro naiintindihan yung tanong ko. Pero sinagot niya. Tapos, after noon, si Rafi, nung paalis na si Lee Chang-wook, nag-ambush interview pa si Rafi, hinabol niya. Tapos, talagang tumalikod naman parang talagang humarap siya kay Rafi. Tapos, ulit siya, nag-anyo nga sa'yo ulit siya. Ito naman kwento nung kay Ponyang, parang, nagsubok lang talaga siya. Hindi sure kung makakapag-abot ng anything. Pero, naghanda pa rin sila ng ng something para just in case mapayagan or magkaroon ng chance may maiaabot, 'di ba? So, ang alam ko mga yan mga Filipino delicacies like mga yung mga mango, yung natin, dried mangoes. Dried mangoes natin. Tapos mga iba pang mga Filipino delicacies. Tapos wala kami kumari-mari kasi kami may mga parang hiwa-hiwalay na kami nung time na yan kasi kung saan ka makakakuha ng magandang anggulo. So ako dito ako sa area na to. Tapos yung iba naming kasama nandito, ganyan. So nakapalibot kami. Tapos hindi ko na nakita na si Ponyang pala malapit na siya talaga kay Ji Chang-wook. Tapos nung papaalis na si Ji Chang-wook, talagang nakalapit siya. Tapos parang tinawag niya lang ata.
inabot niyang ganyan. Ayun, tapos yun yung bag na nakuha ni Ji Chang-wook talaga. Kaya parang sabi namin, oh my gosh, ang galing-galing. Tapos ang perfect kasi nung time na yon, na-capture din ni Rafi yung moment na nag-abot siya kay Ji Chang-wook. Kaya meron siyang remembrance na talagang meron silang parang ganyan, almost contact, di ba? Tama. Saya. Parang napaka-fulfilling nung experience namin kasi di ba parang pinangarap mo lang na puntahan, ihatid, sunduin, pero yung mga moments like that, talagang it makes you more fulfilled as a fan na makita mo sila in person. Parang nung nagtanong ako, sinagot niya. Tapos nung may inabot si Ponyang, inabot din niya, kinuha niya. 'Di ba parang sobrang satisfying 'yun for fans like us. Tama. Babalik lang tayo sandali kay Lee Min-ho para mapakita natin yung video mo sa kanya. Kasi ito naman kay Lee Min-ho, medyo matagal ba kayo nag-play nito? Paano niyo nalaman na nandun ka? Magaling sila po niya nalalaman lang nila. Ewan ko. Basta parang sa mga fan groups siguro din. Mga fan groups. Kasi ang dami nila na ako kasi hindi ako masyadong maano sa mga ganyan. So parang ako basta talagang tag-along lang talaga ako. Sama lang ako kung saan sila, go lang ako. Tapos si Naponya, yun nga nalaman nga nila na na maaga pupunta na doon. So diretso ito yung mga fans na naghihintay. Mga taga-ibang bansa yan. Oo, no? Taga-ibang bansa. Ang dami niyang fans. Tapos, yung kay Lee Min-ho, yun yung matagal naming hintay. Kasi, parang natatandaan ko, hindi kasi namin sure kung yung pagdating ba niya, kasi di ba hindi naman siya parang ang alam ko yung kay Lee Min-ho, hindi siya talaga stay in Unlike si Ji Chang-wook, na talagang dun siya. Parang I think umuwi-uwi rin si Lee Min-ho. So parang yung kanya, parang inabangan namin na baka mamaya pag pumasok siya, parang magre-report lang siya tapos lalabas na siya. So yun yung gusto naming maabangan, yung paglabas niya. Not knowing na yung pasok pala niya yung araw na yon, parang nag-duty pa rin siya. Nag-duty pa rin siya the whole day. So, kumbaga, inabot pa rin ng hanggang parang almost 6 p.m. bago siya lumabas. Nung time na yon, wala kaming assurance, wala kaming parang details kung anong oras siya lalabas. Wala nagsasabi sa amin. So talagang abang ka talaga. As in, hindi kami umaalis sa pwesto namin. Ito na yun, diba? Yan na yun. Tapos, nasa kabilang street kami Tapos, yan talaga yung literal na talagang, nung nalaman namin na palabas na siya, alam mo yung mga napapanood mo sa mga Korean dramas na yung mga fans tumatakbo. Tapos, parang, takbo! Ganyan, ganon din kami. Pero nung time na yon, nauna na si Ponyang tsaka si Rafi dun sa area. Kasi parang nabalitaan nila, dun daw sila sa isang area lalabas, ditong si Lee Min-ho. So kami naman, hindi namin alam, nandun na pala si Ponyang tsaka si Rafi na nag-standby na sila doon. Wala kaming means of communication ng time na yun. So hindi nila nasabi kagad sa amin. Tapos kami naman, abang-abang lang kami sa tapat ng kalsada. Tapos nung nalaman namin na paparating na, bigla kaming tumakbo rin. Kailangan makauna kami. Tapos, alam mo, dyan sa paghihintay kay Lee Min-ho, inulan kami, nagutom kami, hindi kami halos kumain. Pero buti na lang, nung nalaman namin na medyo late pa siya lalabas, yun na yung time na, sige, alis muna tayo dito sa pwesto natin kasi wala pa kaming breakfast, lunch nung time na yon. So, gutom na kami. Tapos sabi namin, sige, kain na muna tayo. May katabing restaurant lang dun sa area na yon. Kaya lang hindi kami kumakain kasi ayaw namin na umalis dun sa pwesto namin. Baka mamaya bigla siyang lumabas, di ba, ma-miss pa namin. So, talagang abang kami ng abang. Pero nung nalaman namin na parang mga hapon pa raw, or medyo evening pa lalabas, yun parang naging kampante kami na kumain muna kami. Para sabi namin, kailangan natin kumain, kailangan natin ng strength. Para kapag talagang tatakbo tayo or whatever, di ba? Kailangan, meron tayong task. So, yun. So,
O yun nga na-mention mo, diba, inulan na kayo, nagutom, and all. Pero, ano yung, siguro sa yung iniisip nila, ano ba yung satisfaction na nakukuha ng pagka-fangirl? Kasi, diba, makikita mo lang naman ng napaka-sandaling ilang seconds or ilang minutes mo lang siya makikita. Pero maghihintay ka ng napakatagal. Ano bang nakukuha ang satisfaction ng mga tulad natin? Tulad mo? Well, ang saya lang kasi na makita siya kasi parang pinapanood mo lang siya sa TV, 'di ba? Pinapanood mo siya sa mga iba't ibang platforms. Tapos parang bigla mo siya makikita in person. Parang hindi ko alam eh, parang I think only mga fellow fans will understand the satisfaction or fulfillment that you can get from seeing someone you idolize or someone you admire in the flesh. Parang gano'n. Parang sobrang nakaka-starstruck. The fact lang na makita mo siya in person, parang sobrang nakaka-starstruck. Parang, oh my gosh, andiyan ka na. Diba? Parang gano'n. Gano'n lang. Totoo. Tapos yung parang, Saka ang saya kasi may kasama ka eh. May kasama ka oo, naghihintay. diba? Parang the fact na ang dami nyo, ang saya nyo, parang may sense of community, oo. Nagkakaisa kayo, tapos parang yung, lalo na kapag halimbawa, yung ngumiti siya sakto dun sa camera mo, tapos ma-capture mo yun. Parang, oh my gosh! Ngumiti siya sa camera. Ikaw yung ngitian, di ba? Ganun yun eh. Oo, di ba? So, ganun. Natanda ko pa dyan kay kung marirewind mo lang yung kay Lee Min Ho. Di ba, lahat kami, sobrang abang, ang tagal namin nag-abang, inulan, nagutom, ganyan. Tapos, pagdating namin doon, ang daming security, so, meron lang parang portion, hanggang doon lang talaga kami. So, kung makikita mo, may space, di ba? Tapos, si Lee Min Ho. Pero wag ka. Tinalo kaming lahat ni Lola. Totoo yan! Ay, oo! Siya yung nanalo dyan. Oo, panalo ni Lola. Winner. So, paano diba? ginawa? Kakalapit. Si Lola. Akala ko nga Lola niya yun eh. Si Lola, nowhere in sight siya nung time na nandun kaming lahat. Out of nowhere, bigla na lang siya. Out of nowhere. Talagang lahat kami abang-abang. Sinusunod namin yung rules na hanggang dito lang talaga tayo, ganyan. Tapos biglang nung papasok na siya sa sasakyan, biglang naglakad lang si Lola nang wala lang. Parang defying all barriers and defying all the lines. Tapos ayan, yung papasok na si Lee Min Ho. Lapitan niya si Lee Min Ho. Tingnan natin ayun, nakapayong si Lola. Walang kasabi ko. Alam mo, akala ko, Lola yan or basta kasama niya. Kasi hindi, parang fan pa rin. Kasi cute naman. Handa si Lola eh, oo. Oh, 'di ba? Diba? Yung tawa kami doon. Sabi ko, wala pala kayong lahat eh. Wala pala tayong lahat eh. Talo tayo kay Lola. Just proves na ang pagpa-fangirl wala sa edad yan, 'di ba? Mapabata, mapa-harmony na. Pwedeng-pwede. Oo. Sobrang nakakatuwa. Yung fact lang na parang yung experience namin sa Korea na pupunta ka doon, tapos makikita mo tong mga actors na talagang gustong-gusto mo. Sobrang very fulfilling kasi parang hindi mo lang nakita yung mga landmark, nakita mo sila mismo. So, parang ang saya talaga ng experience namin sa Korea both times na pumunta kami doon, 'di ba? Parang na-achieve talaga na-achieve yung yung purpose. Yun. Kaya saya. Tapos I'm sure maraming naiinggit sa'yo, Maris. Ano naman mapapayo mo? Ano naman ang mapapayo mo sa mga gusto rin makita yung mga idols nila? At ang mapapayo ko sa inyo, mag-book kayo kay Ponyang Travel and Tours. Grabe si Ponyang. At kung yung location dapat si Ponyang magtayo na ng sarili niyang travel agency. Oo, sa totoo lang po, walang tours niya. Exactly, puro mga pang-Korean. Puro related sa mga Korean idols. Diba? Hindi. Yan, yayaman si Ponyang dyan.
Oo, tama. Pero seriously, alam mo, nakakatawa. I-share ko lang sa inyo ha. Dun sa, nung nung naghintay kami kay Lee Min Ho, meron kami mga na-meet, ibang mga Pinoy din na fans. Nakakatuwa kasi kung kami, parang fan na kami, talagang mas marami pa talaga yung mga matitindi. Kasi like yung time na yon meron kaming, ay shucks, alam ko si ano yun eh, si kay Lee Min Ho yun. Kasi sabi niya, that same day, yung flight back niya to the Philippines. Tapos sabi namin, ha? Bakit aalis ka na kagad? Parang, ang ano lang niya, parang pinuntahan lang talaga niya para makita siyang lumabas. Tapos alis na siya. Tapos, kinakwento din niya na tipong meron silang mga ginagawa minsan na parang, halimbawa, may darating na Korean idol, parang pag nalaman nila yung schedule, sinasabayan nila yung yung flight, magbe-business class din sila. Magbe-business class din sila para lang dun sa same area kung saan si idol, dun din sila nakaupo. Tapos pag nakaalis na yung yung idol, parang uwi na sila. Parang it's enough for them to just be with that person in the same area at the same time. Ganun lang, breathing the same air. Pero ang yaman nila ha. Ang yaman nila para mag-business class sila. Sabayan lang. Ay, Hana, di ba? Alam mo yan. Magastos maging fangirl. Si Hana, yan, sobra yan. Hindi, totoo naman yan. Pero pa yan. Experience na mag-business class. Pero kanina nung nagkukwento si Maris, naisip ko, bilang fangirl, kailangan din malakas yung loob mo para gawin yung mga bagay na yon. Kasi madaling panghinaan ng loob, what if hindi mo makita, what if, ewan ko, feeling ko yung gagawin mo yung paraan mo para tumakbo ka towards your idol, para makausap mo sila, or maiabot mo yung gift na yon. Feeling ko, lakas ng loob eh. Kailangan din yun, hindi pwedeng shy-shy kayo. Mapapatulak abilidad. Ako, hindi pwede yon. Kailangan maabilidad ka para mapunta ka sa front. It's not that, pero ikaw, lahat naman kayo pantay-pantay, yun yung gusto mo ring isipin. Pero kailangan makita ko, hindi pwedeng yung efforts mo maging in vain. Ewan ko lang. Ganun yung nararamdaman ko kung nag-e-effort ako para makita sila. Yun. Pero worth it naman, di ba? Worth it naman yun, syempre. Lalo na yan, si Maris, na-interview niya. Di ba parang halimbawa katulad nun, parang ako, sobrang gustong-gusto ko magtanong, pero nandun din yung hiya na kasi hindi naman ako Korean media, baka sabihin nila, bakit ang kapal naman ng mukha, nakikitanong, di ba? Pero, di ba, kung halimbawa, mahihiya pa ako sa moment na yon at wala naman ako sinapawan eh. Parang, kumbaga parang, buti sana kung may iba nagtatanong, tapos magtatanong ka rin, di ba? Parang, tapos masapawan mo siya. Siyempre, tatahimik ako. Kaya lang ng time na yun, parang naghintay talaga ako, parang nagkaroon ng lull. Tapos wala nang gusto magtanong. So parang, yun yung moment, naghihintay siya for a question. So parang sabi ko, I might regret this for life as a reporter. Hindi ko Tama. Nandun ka na once in a lifetime experience, diba? So might opportunity. Tanongin ko na, diba? Sumagot naman siya ng anyo nga sa'yo. Tapos ngumiti siya sa camera ko. Talo-talo na. Sulit. Ito Maris, nakita mo na si Lee Min Ho, nakita mo na si Ji Chang-wook. Meron ka pa bang dream fangirl moment? Para alam ko yung sagot mo. Parang kinilig ka bigla. Parang kasama ako sa plano niya yan. Sasama kayo. Pinaplano na namin. Parang kasama kami dyan. Oo. Magla-live po kami. Kaya lang, Miles, kailangan paghandaan natin to, Hana, kasi parang feeling ko matatapat na naman sa eleksyon. Hindi ko na problema yan. Kayo, problema nyo. By January, magkayo na kayo. Magpapaalam na ako na maaga. 2022 pa naman yan. 2022 pa. Pero paghandaan natin yan. Paghahandaan na lang. Hindi kaya sa siya? Hindi kaya sa Jeju siya? Kahit saan ba siya? Kahit saan siya pupuntahan natin? Pupuntahan natin siya. Okay. Anything for Park Bogum. So, bilang nakalabas na si Han Yul, tapos na yon, wala na tayong magagawa doon. Si Park Bogum, tsaka si Chao Nu. Kailangan natin si Chao Nu.
Di ba? Ihahatid si Xiaonu, susunduin si Park Bo-gum. Park Bo-gum. Hindi. So, yan ang Susunduin mga... natin si Park Bo-gum, ihahatid, sunduin natin si Xiaonu. Ang dami natin ihahatid. Ang dami natin susunduin. Sana nga magkatotooan. Oo. Sana nga diba, magkatotooan. sabi nga, libreng mangarap, di ba? Ano, Oo. naman ay parang kasiyahan, katuwaan, kung mangyari, edi go. Di ba? Pero kung halimbawa, at least, we have something to look forward to. Yun yung maganda dyan eh. Kasi parang halimbawa, katulad niyan, di ba? Parang, nai-enjoy mo silang panuorin. Tapos parang kang i-look forward na pagkatapos nitong pandemic na to, parang sana makatravel na ulit tayo, di ba? Oo. Sana. Makapag-fangirling na ulit tayo. Tama. And I'm sure marami na tayong kasama ngayon kasi ang daming during the pandemic, di ba, ang kasama nila sa bahay, may dramas. Diba? Ang dami nilang time. So, marami na naman nadagdag fans ng mga Korean celebrities. Oo. Yung So, bilang panghuli na lang, ito, may ultimate question ako sa'yo. Kung papipiliin ka, Ji Chang-wook, isa lang, Ji Chang-wook, Rafi Tima. Mahirap ba sagutin yun, Maris? Akala ko naman. Akala ko naman. Ji Chang-wook, Park Bo-gum, Hyun Bin, Lee Min-ho. Naku, ang hirap niyan. Park Seo-joon. Oy, ang dami, Ji Chang-wook o Lee Min-ho. Huwag tayong mamili. Huwag natin papiliin si Maris, mahirap yan. Mahirap yan. Baka magalit sa akin ng mga fans nila. Oo. Para namang mapupunta siya talaga sa'yo, no? Kinikilig ka. Sa lahat ng mga lakad ko, syempre nandun si Rafi. 'Di ba? Yeah. Oo, syempre Rafi. Para maganda lagi ang kuha dun sa mga Korean idols natin. Tsaka naman, balat pa lang, di ba? Tsaka itsura pa lang, walang panama yung mga Korean stars na yan, di ba? Yes. Yan ang original oppa. Yan talaga. Mr. Rafi Tima. Oy, maraming salamat, Marisa. Thank you sa, Thank you for guesting me. Sobrang saya nito. Sana nag-enjoy ka rin. Nag-enjoy kami sa mga kwento mo. May part 2 tayo, Yes. Oo naman, Naman. Mag-usap tayo kung anong next topic gusto mong pag-usapan. Laging Alam mo na. Welcome pa dito sa natin. Yan ba yung susunduin natin o yung ihahatid natin? Susunduin. Yung susunduin natin. Sige, susunduin natin. Yung susunduin natin, gagawa tayo ng isang topic. Tapos kanya. Oo, syempre. Oo, hindi pwede hindi kasama yan. Oo. Kung may Rafi Tima ka, meron ho. Imagine mo si Rafi, siya lang ang mag-isang lalaki sa buong grupo namin, Kaya siyang Presidente. Naman. Yun ang ikinagwapo ni Rafi Tima talaga. The fact that he's so supportive and very loving and very understanding. Yan. Yeah. Makes it even more handsome for me. Maris, baka meron kang message sa mga nanonood nating viewers. Sorry, ang daming... Sa lahat ng mga nanonood na hindi ko na ma-shout out, we love Maris Umali, Marfi supporters, Ji Chang-wook Philippines, lahat ng mga fans ni Ji Chang-wook, ni Lee Min-ho, pati na ni Park Bo-gum, lahat. Hello po sa inyo. Thank you so much for watching. I-enjoy lang natin itong ating pagpa-fangirling dahil very therapeutic siya, nakaka-distress, it's a way of unwinding, diba? So, talagang mag-enjoy lang tayo dahil maganda yung naidudulot sa atin na kasiyahan nitong mga
mga Korean dramas natin, di ba? Sir Rafi ang malakas. Talaga naman. Oo. Totoo naman. Oh, next time K-pop ha? BTS, mga Oo. ARMY. Usapin tayo. Usap-usap. Invite natin ang mga ARMY. Okay, for more Usapang Hallyu, you can subscribe to our YouTube channel. And also, please visit our website, halyudorama.com. I'm Myla Torres Eder. Good night po. Ay, makipangirl din sa amin on Facebook, Twitter, and Instagram. And join us again sa aming next episode para sa next round natin ng Usapang Hallyu. I'm Hannah Petrache and see you again next time. Maraming salamat, Maris! Thank you. Thank you, Maris. Canada. Annyeong. 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 Thank you. Bye. Bye.